Ang kanyang moves sa kanyang dance covers, simple lang pero suabe. Pirming naka-sleeveless at naka-sexy outfit. Pero ang talagang umaagaw ng atensyon, ang napakalaki niyang hinaharap. Sa'yo lahat yun, te? Hindi na raw niya i-deny pa. Ito rin ang dahilan kung bakit ang views ng kanyang videos umaabot ng milyon-milyon. Madaming mga gifter na nagpupunta sa live ko. Nakaka 1.5 din po ako. Pero may mga paratang na nanloloko raw siya ng mga tao. Ilan na kaya na-scam nito? Ikaw yung recruiter ng mga babae dito, di ba? Gaano ito katotoo? Pinangpo-front niya po yung mga pictures ko. Nagpapabayad po siya. Sa social media, milyong-milyong mga mata ang nakatitig sa kanya. Pero sa totoong buhay, anong presyo ba ang kapalit ng ganitong klase ng atensyon? Nakatira rito sa San Juan City ang 23 anyos na si Maria, na kilala ng kanyang online followers bilang M. Ang madalas na size ng bra band o sukat ng underbust ng karaniwang Pilipina, 32 hanggang 36 inches lang. Ang average cup size naman, A to C. Pero ang kay M, umaabot daw ng 56 double D. Ito yung bra ng sister ko. Tingnan niyo yung difference niya, guys. Hindi talaga siya kasya sa akin, guys, kasi super liit niya. Pero yung akin, ito. Pwede nyo na siyang gawing sombrero, guys. Ganyan. Saktong-sakto siya, guys. Pahirapan po talaga na makakita ng ganyan. Ilang beses na po akong bumibili na akala ko tama yung size ng yung pinipili ko. Tapos pagdating dito, maliit pala. Karamihan sa mga gamit niya, padala pa ng kanyang lola sa Amerika. Tuwing December, nagpapadala sila ng balikbayan box. Tapos meron doon nakaseparate na puro bra, puro sa akin. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, nagkukulong na si M sa kanyang kwarto para maghanda sa kanyang live stream. Pumili muna siya ng kanyang isusuot. So, ayun guys, ito yung napili kong damit para suotin. Tagong-tago siya pero hindi matatago yung bit natin. At saka pumwesto sa kanyang kama. Nung nasigurado niyang kita na siya sa screen, nagsimula na siyang mag-live. Kamusta ang buhay-buhay? Nakikipagbardagulan lang po sa mga kausap doon. Meron pong magsisend sa inyo ng mga coins or gift. Oo, B-filter lang to. Tignan mo. Bibigay ko sa iyo link. Sa mga income ko sa social media, doon po ako nakakapag-provide para sa sarili ko. Minsan nakakatulong din sa family ko. Pag may pera yan, puro libre. Kagaya niyan, sa gamit, hindi ka minsan bumibili siya ng ulam. Hindi lang online marami ang views ni M, kahit pa offline kapag lumabas daw siya ng kanilang bahay. Nakakaingit po siya kasi umalaki yung dibdib niya, tapos dalawa ako, maliit lang. Pag maalis kami, mamalengke lang, ganyan. Ang dami talaga nakatingin sa kanya. Pero hindi na lang daw ito dinidibdib ni M. Maaga kasi siyang naharap sa ganitong mga puna. Nung elementary po ako, lagi akong nabubuli na ang laki ng boobs ko. Pero nung naging high school at college ako, wala na po sa akin. Pinaliwanag naman sa akin ng parents ko pati ng lola ko noon na parang nasa genes po kasi talaga siya. Parang ayun yung asset ko. Nung may nag-viral ako na pictures, dun ko na isip na pwede naman palang maging ganito. Kaya kong i-post sa social media nang hindi nag-aalinlangan. Tas parang walang pakialam talaga sa mga sasabihin ng mga tao. Feeling blessed man daw si M, hindi niya raw maikakaila na ang kanyang asset parang may nakadikit ding sumpa. Mabigat pa ata sa basto. Dati umiiyak po talaga ako as in sa papa ko. Kaya inaaway nila yung mga basher ko noon. Pero na-realize ko na, bakit? Wala man akong ginagawang masama. Bakit ako masasaktan sa inyo? Nang dahil sa kanyang dibdib, minsan na rin daw siyang naharas. Meron pong gas delivery. Akala ko magtatanong lang po siya. Hinila po ako tapos hinawakan niya talaga yung boobs ko. Takot na takot po ako lumabas nun.
Pero ang mas pinangangambahan ngayon ni M, ang mga kumakalat na kwento online na hindi lang daw siya basta sumasayaw at nagpapasexy sa social media. Di umano, manloloko siya. Ilan na kaya na-scam nito? Ikaw yung recruiter ng mga babae dito, di ba? Pero paglilinaw ni M, hindi siya ang nasa likod ng mga account na ito, kundi ang kanyang mga poser o yung mga nagpapanggap na siya na nagnanakaw din daw ng kanyang mga video. Nagkaroon po kasi ako ng isang poster na mas mataas po talaga yung followers. Sila yung nagkakapera. Meron pang araw ng gamit ng kanyang mga litrato para mang catfish o manlinlang ng iba. Pinangpo-front niya po yung mga pictures ko. Nagpapabayad po siya. Bagong poster ko po ngayon. Nagre-recruit po siya ng mga babae. Tapos sinasabi nila, ako yung founder nila. Kakausap sila ng stranger, tapos 6K per hour. Nagpatulong na lang po ako sa mga followers ko sa Facebook na i-report po yung account na yun. Kasi parang nakakabastos po. Ngunit ang talagang nagpapakabog daw ng kanyang dibdib ang maaaring maging epekto ng napakabigat niyang hinaharap sa kanyang kalusugan. Pag nakadapa ako, siguro pag tumatagal ng 30 minutes, sumasakit din yung likod ko. Kaya ipinakonsulta namin si M sa isang endocrinologist. Mukhang wala naman pong other problem, mukhang wala po siyang ibang hormonal imbalance katulad nung thyroid, normal naman, at medyo on the heavy side at malaki lang talaga po si ma'am. Si M, posible raw na may kondisyong tinatawag na gigantomastia. Usually, ang gigantomastia isa pong kondisyon kung saan napakalaki po ng dede. Kadalasan po, usually wala pong underlying condition. Ang tinatawag po doon, idiopathic. Ang breast reduction surgery nagkakahalaga ng 250 hanggang 350,000 pesos. Ang tanong, handa bang pabawasan ni M ang kanyang asset? Wala na po akong balak pabawasan to kasi hawak ko na ang beat, guys. Isasayaw natin to, ilalaban natin siya, guys. Sinamahan din siya ng aming team sa PNP Anti-Cybercrime Group para formal na magsampa ng reklamo laban sa kanyang mga poser. Kung ito ay nakapag-sira ng iyong reputasyon, so pwede ka rin maipasok din sa cyber libel. Kung ito ay ginamit din sa scam, so mayroon din tayong Article 315 ng Revised Penal Code. Lahat ng taong naninipol, lahat ng tao ng babastos sa isang tao, again, regardless kung anong kasarian niya, on the basis of his or her sex, na violate yung right niya to be in public, na bastos siya, pwede siyang makasuhan violation ng Safe Spaces Act. Maaring sabihin natin na choice ng babae, no, yung pagsusuot ng ganoon na very revealing, no, sa social media. Nakikita kasi natin ginagawa rin ng mga ibang kababaihan yon dahil nakaayon siya sa kultura, no? Lalo na sa isang kultura na very consumerist. Karoon ka ng fame at posibleng may economic gain, walang karapatan ng kahit na sino na bastusin ang isang tao dahil lang sa kanyang pananamit. Hindi ibig sabihin naghubad sa harap mo, babastusin mo na. Ang punto kasi dyan, nililimitahan din niya yung kakayahan ng babaeng i-express ang kanyang sarili. Well, hindi naman po talaga nakadepende sa pagsusuot ng damit po yan eh. Kung madumi po yung utak mo, ayan ka na talaga. Kasi kahit anong suot ng babae, kung bastos ka, bastos ka. Sa panahon ng social media, madalas sinusukat ang isang tao sa kanyang itsura. Pero pakatandaan din po sana natin na ang katawan ng babae hindi imbitasyon para siya'y bastusin, husgahan o angkinin nino man at gaano man kalaki o kaliit pa ang kanyang hinaharap. Ang mas mahalaga pa rin kung paano niya patas na hinaharap ang buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.